Magandang araw sa ating lahat. Ako ang unang mag-uulat tungkol sa organizational culture of school. Ang organizational culture ay nagsisilbing gabay sa kung paano kumilos, nagtutulungan at nagkakaisa ang bawat miyembro ng paaralan upang magkaroon ng maayos at kalidad na edukasyon. Ayon kay William Ochi, ang organizational culture ay makikita sa mga simbolo, seremonya at tradisyon ng isang organisasyon. Ang mga ito ay nagpapakita ng pagpapatibay ng mga pinapahalagahan at paniniwala ng paaralan. Halimbawa dito yung school events, yung flag ceremony o di kaya naman yung school logo. Sa pamamagitan nun, makikita na ang school ay sumasalamin sa kultura at pagkakilanlan ng paaralan. Ayon naman kay Henry Wirchberg, ang organizational culture ay binubuo ng ideolohiya, tradisyon at paniniwala ng isang organisasyon. Ang mga ito ay gumagabay sa paraan ng pag-iisip at pagkilos ng miyembro ng paaralan at siyang dahilan kung bakit natatangi o nagiging unique ang isang paaralan. Ayon naman kay Edgar Chiin, ang kultura ng paaralan ay nabubuo sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng pinaghalong paniniwala at pagpapahalaga. Ito ay nagsisilbing gabay sa pag-uugali at mga desisyon ng lahat sa paaralan. Ang school culture naman ay tumutukoy sa mga saloobin na paniniwala at mga hindi nakasulat na tuntunin na sinusunod ng mga tao sa paaralan. Kapag positibo ang school culture, magiging maayos ang samahan at mas maganda ang kapaligiran ng school. Ayon naman kay DIL 1985, ang isang epektibong school culture ay may isang layunin, pagpapahalaga at may positibong tradisyon at may mga leader na kung saan nagsisilbing mabubuting halimbawa sa buong paaralan. So, start na po tayo sa symbol of school cultures. Yung symbol of school culture po is napapahayag sa tatlong bahagi. Ito po yung stories, icons, and rituals. So, simulan po natin sa stories. Ang mga kwento ay mahalagang bahagi ng kultura ng paaralan dahil nagsisilbing itong tagapagpasa ng mga karanasan, aral at tradisyon mula sa isang henerasyon patungo sa bagong henerasyon. So, may dalawang uri po ng stories, myths at legends. Ang myths po, ito po yung mga kwentong nakabase lamang sa paniniwala o tradisyon ng paaralan. Ito po yung mga kwentong walang sapat na ebidensya. Samantala, ang legend naman po, ito po yung mga kwentong nagsimula sa totoong pangyayari, ngunit nadadagdagan ng mga katang-isip na detalye habang ipinapasa sa iba. Pangalawa po natin ay icons. Ito naman po ang tumutukoy sa mga pisikal na bagay o representasyon na sumasalamin sa pagkakakilanlan, layunin at mga pagpapahalaga ng paaralan. Ang halimbawa po dito yung logo ng schools, motto at yung mga trophies. Ang pangatlo naman po ay yung rituals. Ito naman po ay tumutukoy sa mga paulit-ulit na planadong gawain o seremonya na isinasagawa sa paaralan. Gaya na lamang po ng flag ceremonies, graduation rite, meetings. So, ayon po kay Hoy Miskel at Tartar 2013, levels of organizational culture ay mauunawaan sa tatlong bahagi. Ito po yung shared as norm, shared beliefs and values, and tacit assumption. Unahin po natin culture shared as norms. Ang shared norms po ay ang mga inaasahang asal o paraan ng pagkilos na sinusunod ng mga miyembro ng isang organisasyon. Kadalasan po ito hindi nakasulat sa batas pero alam ng lahat na ito ang tamang gawain. Ang halimbawa po dito is support your colleagues, do not criticize fellows, teacher to students or parents. So ang pangalawa po natin ay ang culture at shared beliefs and values. Ang shared beliefs and values po ay tumutukoy sa paniniwala at pagpapahalaga ng magkakapareho, tinatanggap at pinanghahawakan ng mga miyembro ng isang grupo or organisasyon. Ang mga ito ay nagsisilbing pundasyon nila sa kanilang kultura dahil ito ang humuhubog sa paraan ng kanilang pag-iisip, pagkilos, pakikitungo sa iba at paggawa ng mga desisyon. So, ang halimbawa po dito yung openness, trust, cooperation, intimacy, teamwork, and control. Sa panghuli po is tacit assumption. So, ang tacit assumption naman po ay ang mga paniniwala o ideya na hindi kailangan sabihin dahil ituturing na itong normal o otomatiko na ang lahat. So, hindi ito karaniwang itinuturo o isinusulat. Ngunit ito'y sinusunod dahil lang sa nakasanayan na. So, ang example po natin dito ay teacher as responsible and capable for making decision and teachers support and care for one another. Function of school culture. Ayon po kay Robbins 1991, ang kultura ng isang organisasyon ay mahalaga dahil una, nagpapakita ito ng pagkakaiba ng isang organisasyon sa iba sa pamamagitan ng paniniwala. Pangalawa, nagbibigay ito ng pagkakakilanlan na kung saan para maramdaman ng mga miyembro na kabilang sila sa isang grupo o organisasyon. Ikatlo, pinapalakas nito ang dedikasyon ng mga tao sa isang organisasyon sa pagtutulungan para lang sa isang layunin.
Ika-4, pinapanatili nito ang kahusayan sa pamamagitan ng malinaw na inaasahang asal sa isang organisasyon. At ika-5, nagsisilbing itong social glue na nag-uugnay sa lahat at gumagabay sa tamang pag-uugali ng isang tao sa isang organisasyon. Sa kabuuan, lahat ng ito ay magkakaugnay dahil tumutulong ito sa pagkakaroon ng pagkakaisa, kaayusan at maayos na organisasyon. Changing school culture. First, school culture refers to the common ways people think and behave in a school. Changing school culture is not easy and it requires long-term effort. According to Ralph Gilman, schools can improve by changing their norms or usual practices. For example, if teachers usually work alone, the school can encourage collaboration or sharing of ideas. Killman proposed a norm-changing strategy. It has 5 steps. First is identify existing norms. Second is they discuss the needed changes. Third is they establish new norms. Fourth is they compare current and desired practices. And fifth is they ensure that the norms are followed. As future teachers, we may hear statements like, around here, teachers share lesson plans, or around here, teachers yet rarely use technology. So these statements reflect the school's norms. Next is organizational climate. This refers to the overall atmosphere of the school. In simple terms, culture is what people believe, while climate is how people behave every day. So there are 2 types of climate. First is open climate and then closed climate. An open climate is characterized by trust, cooperation, and support. For example, a cooperating teacher listens to your suggestions and provide guide, while a closed climate is characterized by low trust and little cooperation. For examples, teachers do not welcome new ideas and only do the minimum required work. So, in easy ways, open climate is more on the positive side and closed climate is more on the negative side. In conclusion, a positive school culture and an open climate help create a better learning and working environment for everyone. Ngayon naman tayo ay dumako sa climate of organizational health. Kapag sinabi nating healthy ang isang eskwelahan, ibig sabihin ay kaya nitong sumabay sa mga pagbabago sa kanyang environment at nagagamit nito ng tama ang mga resources nito. Nagagawa rin nitong mapanatili ang maayos na samahan sa loob habang naaabot rin ang mga layunin nito. Dito ay may 3 levels ng control na kailangan nating tandaan. Una ay ang institutional level na nag-uugnay sa eskwelahan, sa komunidad at nagpoprotekta rito sa mga pressure mula sa labas. Pangalawa, ang managerial level na nakatutok sa suporta at pamamahala ng principal sa mga guro. At pangatlo, ang technical level. Ito naman ay tumutukoy mismo sa teaching-learning process kung saan mataas ang moral ng mga guro at focus sa akademiko ang mga estudyante. Healthy school versus unhealthy school. Ang healthy school ay may tiwala, mataas na motibasyon at magandang liderato. Halimbawa nito ay kapag may bagong curriculum ang DepEd, mabilis na nagtutulungan ang principal at mga guro para mag-adjust kaya ganado pa rin ang mga estudyante. Samantala ang unhealthy school naman ay madaling maapektuhan ng iba at walang malinaw na direksyon. Halimbawa kapag konting puno lang ng mga magulang o chismis, sa labas ay nagkakagulo na agad ang admin at nawawalan ng focus sa pagtuturo dahil mababa ang moral ng mga guro. Ngayon, pumunta naman tayo sa climate of citizenship. Sa climate na ito, nakikita natin ang isang kapaligiran kung saan ang mga guro at staff ay kusang loob na nagbibigay ng extra effort lampas sa kung ano ang nakasulat sa kanilang official na job description para makatulong sa kapwa at sa paaralan. May 5 itong mahalagang aspeto. Una ay ang altruism o ang kusang loob at buong pusong pagtulong sa mga kasamahan sa kanilang mga gawain at kusang naglalaan ng kanilang personal na oras. Pangalawa ay ang conscientiousness, ang paggawa ng higit pa sa kanilang mga pangunahing tungkulin at pagbibigay ng matinding pagsisikap sa kanilang mga trabaho. Sportsmanship, ang pagpapanatili ng positibong kaugalian kahit may pagsubok at pag-iwas sa walang kabuluhang pagrereklamo. Courtesy, ang profesional na
respeto sa mga kasamahan tulad ng maagang pagsasabi o pagbibigay pansin kung may mga pagbabago pa sa plano. At ang panghuli ay ang civic virtue, ang aktibong paglalahok sa mga komite at aktibidad para laging isulong ang ikabubuti ng eskwelahan. Magandang araw po sa ating lahat. Ang paksapong aking tatalakayin ngayong araw ay Changing the Climate of Schools. Sa talakayang ito, ipapaliwanag ko kung ano ang school climate, ang mga bahagi nito, mga salik na nakakaapekto rito, kahalagahan nito, at mga paraan upang mapabuti ang kalagayan ng paaralan. Ano nga ba ang school climate? Ang school climate ay tumutukoy sa kabuuang kalidad at karanasan ng mga tao sa loob ng paaralan. Hindi lamang ito tungkol sa itsura o kondisyon ng gusali, kundi pati na rin sa kaligtasan, relasyon ng mga tao, paraan ng pagtuturo at pakikilahok ng mga mag-aaral at kawani ng paaralan. May tatlong pangunahing bahagi ang school climate. Una ay ang physical na bahagi o physical dimension. Ito ay tumutukoy sa kapaligiran ng paaralan tulad ng kalinisan, kaayusan, seguridad at mga kagamitan. Ikalawa naman ay ang panlipunang bahagi o social dimension. Ito naman ay tungkol sa relasyon at pakikitungo ng mga guro at mag-aaral at iba pang miyembro ng paaralan. Ikatlo naman ay ang bahaging pang-akademiko o academic dimension na tumutukoy naman sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Ang tatlong bahaging ito ay magkakasama upang makabuo ng maayos at positibong kapaligiran sa paaralan. Maraming salik ang nakakaapekto sa school climate. Kabilang dito ang pakikilahok ng mga mag-aaral, pagkakaroon ng kapaligirang maayos at bukas para sa lahat, suporta ng pamilya, paraan ng pamumuno ng mga namamahala sa paaralan, mga patakaran sa disiplina at pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng bawat isa. Dumako naman tayo sa kahalagahan ng pagkakaroon ng positibong school climate. Una, ang magandang school climate ay nakakatulong sa academic achievement. Dahil kapag ligtas at maayos ang paaralan, mas nagiging interesado ang mga mag-aaral na matuto. Pangalawa, nakakatulong ito sa mental at behavioral health. Dahil nababawasan ang stress at nagiging mas maganda ang pakikitungo ng mga mag-aaral sa iba. Pangatlo, napapabuti nito ang attendance at pakikilahok dahil mas ginaganahan ang mga mag-aaral na pumasok at sumali sa mga gawain. Pang-apat, nakakatulong ito sa mga guro dahil nagiging mas maayos ang kanilang pagtuturo at mas nagiging epektibo sila. At panghuli, nagiging matagumpay ang buong paaralan dahil nagtutulungan ang lahat para magkaroon ng magandang kapaligiran. Upang mapabago at mapaganda naman ang school climate, ay nagbigay si Alan Brown noong 1965 ng dalawang paraan o estratehiya. Ito ay ang clinical strategy at growth-centered strategy. Una, ang clinical strategy. Ito ay isang paraan na nakatuon sa pagtukoy at paglutas ng mga problema sa paaralan. Mayroon itong 5 hakbang. Una ay ang pagkuha ng kaalaman, kung saan inaalam muna ang kalagayan, kultura at relasyon sa loob ng paaralan. Ikalawa ay ang pagsusuri ng problema upang malaman kung ano ang kailangang ayusin. Ikatlo naman ay ang pagtukoy kung aling problema ang dapat unahin. At ang pang-apat ay ang paggawa at pagsasagawa ng solusyon. At ang panghuli ay ang pagsusuri kung naging epektibo ba ang ginawang hakbang. Samantala, ang growth-centered strategy ay nakatuon naman sa patuloy na pag-unlad ng mga guro, mag-aaral at namumuno sa paaralan. Layunin nito na mapaunlad ang kakayahan ng bawat isa at magtulungan silang maabot ang kanilang buong potensyal. Dito sa ibaba ay makikita natin ang pinagkaiba ng clinical strategy at growth-centered strategy. Sa madaling salita, ang clinical strategy ay nakatuon sa pag-aayos ng mga kasalukuyang problema, habang ang growth-centered strategy naman ay nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan at pag-unlad ng buong paaralan. Pareho silang mahalaga upang magkaroon ng mas ligtas, maayos at positibong kapaligiran para sa lahat.